May final ng impeachment complaint kay PBBM. Ayan o. Balita sa Inquirer. First impeachment complaint versus Marcos sent to House. O yan ha. Ngayon, ni-research ko, sino bang nag-file nito at sinong nag-endorse? O yun. ha? Gusto nyo sigurong malaman sinong nag-file at sinong nag-endorse. Ang kailangan kasi mayroong complainant. Pagka-file niyan, kailangan may mag-endorse kahit isang congressman lang. Ngayon, ang nag-file ay isang nagngangalang Attorney Andre De Jesus. O yun. Attorney Andre De Jesus. Kaagad, yung nasa kaliwa, yung nakatayo, nakikita nyo, yan si Attorney Andre De Jesus. Ni-research ko yan kung sino ba yan. Pastillas lawyer pala yan. Anong ibig sabihin ng pastillas lawyer? Naalala nyo yung Naalala nyo yung kainitan ng mga pinalulusot ng immigration? Yan yung yan yung inimbestigahan ng komite ni Senadora Risa Hontiveros. Pastillas. Bugado pala yan ng mga immigration officials na inimbestigahan eh. Yung mga nag-commit ng mga irregularidad, pinapalusot yung mga Chinese. Abogado pala yan si Attorney Andre De Jesus noon. Ngayon, ang nag-endorse naman, kasi kailangan i-endorse yung impeachment complaint, yang nasa kanan, congressman yan, Representative Jet Nisay. Yan namang si Jet Nisay, tiningnan ko, party list pala yan eh. Pusong Pinoy, taga-Bataan pala yan eh. Ngayon, ano naman ang record niya? Kasama pala yan sa kontraktor. Ibig sabihin, yung kontratistang kontraktor. Nirekomenda pala yan na sampahan ng kaso ng ICI sa ombudsman. Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Akala ko mga bagong mukha ito, hindi pala. Itong Attorney Andre De Jesus na nag-file ng complaint, siya yung nag-file. Pwedeng hindi lang naman siya ang complainant diyan. Ano pala yan? Lawyer ng mga immigration officials na nasangkot sa pastillas. Ay, Duterte. Mga Duterte ito. Ito namang si Jet Nisay, Sara Duterte rin. Ay, wala. Kampo talaga pala ito ng Duterte. Mga kabunyog, mga kababayan. Kala ko pa naman mga independent na grupo ito. Wala rin mga kabunyog. Kaya ano pala ito? Akala ko kung sino ang nag-file ng impeachment complaint. Ano bang grounds? Ang ginagamit na grounds, betrayal of public trust daw. Betrayal of public trust. Pangalawa, yung daw? Iba-iba. Yung pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC, kidnapping daw yun. Ginamit dyan na grounds. Saka yung tungkol sa unprogrammed appropriations, yan. Betrayal of public trust. Basta, lahat na lang pwedeng gamitin, ginamit dyan. Ngayon, sino itong mga complainants na ito? Sino itong mga complainants? Okay? Ito, i-discuss ko. Mayroon akong mga ni-research. Mabilis lang nating ni-research para malaman sino-sino ba to. So mga kabunyog, ito yung balita Yan. First impeachment complaint versus Marcos sent to House. Yan. Ngayon lang po yan na umaga, January 19. Inagawan nito ng balita yung yung hearing ng Blue Ribbon mamaya. Nakiagawan sa balita ito yan mga kabunyog. Makakapasa kaya yung impeachment na yan? Ministerial naman sa House Secretary General, ang House Secretary General ngayon si Attorney Cheloy Garafel. Ministerial naman yan. Pag may nag-file ng impeachment, wala namang magagawa dyan ang House kundi tanggapin yan. O sige, tanggap. Pero hindi ibig sabihin yan na magpo-prosper yan. I-refer yan sa Justice Committee, maghihiring ang Justice Committee kung sufficient in form and substance. Maghihiring yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, final yan ngayong umaga ng sino ang mga nag-file. Ang nag-file ay itong si Andre De Jesus. Yan. Yang nakikita nyo dyan na nakaitim, kasalamin. Yan ang Andre De Jesus. Siya yung nag-file.
Ngayon, in-endorse naman ng isang kongresista itong nasa kanan. Ito naman si Jet Nisay. Ang pangalan, ang ano niyan, Jet Nisay. Yan ay party list, congressman, taga Bataan. Yan ay, iyang si Jet Nisay, Pusong Pinoy Party List. Tiningnan ko, Pusong Pinoy Party List. Pusong Pinoy Party List. Ayan. Pag-usapan muna natin si Andre De Jesus. Sino ba itong Andre De Jesus na nag-file niyan? Tiningnan ko ito, sabi dito, lawyer reprimanded for leaving court hearing without permission. Kasi pag sinerch mo yung ano niya, pangalan niya, anong mag-a-appear? Sinerch ko sa Google, yan ang nag-appear eh. Manila Bulletin. Anong taon ba ito? 2024, February 6 na balita. Lawyer reprimanded for leaving court without court hearing without permission. A lawyer who left the hearing being conducted by the Sandigan Bayan without seeking permission from the justices was reprimanded with a warning that a repetition of the same offense would be dealt with more severely. During the January 22 hearing of the case involving the Pastillas scam, lawyer Andre De Jesus, counsel of accused Immigration Officer Carl Jordan, and court-appointed lawyer of Immigration Officer Abdulhafiz de la Tonga Haj Bashir, left the courtroom without permission. Kapag sinerch mo ang pangalan nito ni Attorney Andre De Jesus, yan yung nag-a-appear. Lawyer pala siya ng Pastillas scam eh. Siya yung abogado ng mga immigration officials. Ano ba yung Pastillas scam? Ito yung background niyan. Ito yung background. Ano ba yung Pastillas scam? Several officials from the Bureau of Immigration, BI, are facing violations of Section 3, Paragraph C of the Republic Act Number 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, for giving VIP, very important person, treatment to 143 foreign passengers from 2017 to 2020, allegedly for a fee of 10,000 pesos each, or a total of 1.43 million pesos. The bribery scheme was named Pastillas because the foreign nationals were reportedly allowed entry into the country without undergoing profiling, screening, and checking. The bribe money would then be placed in a wrapper that is used for the Pastillas illicit treat. Ngayon, yung mga immigration officials na nasangkot dyan, ang abogado pala niyan, yung Andre De Jesus na yun. Ito yung inimbestigahan ni Senadora Loren Legarda, Pastillas scam. Mga Chinese ang karamihan dyan. Kaya pala. Kaya pala mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung lawyer na yan sa kaliwa, si Andre De Jesus, yan yun. Mga kabunyog. Lawyer ng mga involved sa Pastillas scam. Yung mga immigration officials na kinasuhan dyan, siya pala yung lawyer nun. At umalis siya sa korte nang hindi nagpaalam, kaya winarningan na i-reprimand. Actually, nabasa ko, ang paliwanag niya kaya siya umalis hindi nakapagpaalam, tinawagan daw ng mother niya habang naghihiring, emergency daw. Emergency, kaya hindi na siya nakapagpaalam. Okay, kinonsider naman ng korte yung paliwanag niya, kasi sabi ng korte, wag na nating alamin kung nagsisinungaling o hindi yan. Pero sa susunod, wag niya nang gagawin yan. Yan pala yung background ng nag-file na yan, yung lawyer Andre De Jesus. Okay? So kung may mga nagtatanong, sino ba yung nag-file na yan, lawyer Andre De Jesus, ano pala yan? Abogado ng mga immigration officials na sangkot sa ano? Para palang tupasyo din to eh. Parang tupasyo na naman pala to. Ewan ko nito. Ngayon, ito namang nag-endorse. Yang congressman, yang nasa kanan, yan yung nag-endorse. Kapag kasi final ang impeachment complaint, dapat mayroong mag-endorse. Kahit isang congressman lang. Yan. Ang nag-endorse ng impeachment complaint na final ngayong umaga ay itong si Congressman Jet. Jet Nisay. Okay? Ano naman yan? Itong nasa kanan, si Congressman Jet Nisay yan. Sino naman yung congressman na yan? Pusong Pinoy Party List.
Ang party list niya, Pusong Pinoy. Ano naman yung party list na yan? Ito, tiningnan ko, ano ba yung Pusong Pinoy party list? Ito yan. Ha? Ayan Pusong Pinoy party list. Noong 2022 election, sinuportahan niya si Sara, Vice President. 2022. Pusong Pinoy party list number 102. Kaninong picture nakikita nyo? Di Sara. Di alam na natin kaagad kung kanino yan. Ha? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan pala yan, si Jet Nisa, yung nag-endorse sa Pusong Pinoy party list. Yung Pusong Pinoy party list, Sara Duterte pala to. Tiningnan ko sa Wikipedia. Ano bang background talaga niyan? Ito yung background. Ipakita ko sa inyo. Tiningnan ko sa Wikipedia. Ayan Yan mga kabunyog. Yan yung kanyang background ng Pusong Pinoy party list. Pusong Pinoy party list. History. Tingnan nyo yung history. Basahin ko yung history ha. Tingnan ko yung history. Pusong Pinoy is an organization based in Bataan with party list representation in the House of Representatives. History. Yan. Pusong Pinoy was an organization specifically formed as a party list. Then first nominee Jet Nisay said that their group was motivated to form the group after the office of Congressman Joet Garcia of Bataan 2nd District received an influx of people seeking medical assistance during the COVID-19 pandemic. Garcia's office sought other agencies as well as the offices of Senator Bongo and then President Rodrigo Duterte to fulfill those needs. Nisay himself was a city councilor of Balanga, Bataan. Pusong Pinoy won a seat in the 2022 election which was filled by Nisay. The group will take part in the 2025 elections. And then, nanalo rin yan sa 2025. So, ano pala yan? Political dynasty pala yan Garcia. Political dynasty ng mga Garcia sa Bataan. Kumbaga, nagbuo ang Garcia ng party list nila. Yan na yun. Pusong Pinoy. Sino ang tao nila? Itong si Jet Nisay na councilor ng Balanga, Bataan. Kanino sila naka-identify? Yan Bongo at Duterte. Bongo, Duterte. Alam na. Mga kabunyog, mga kabayan. Kaya yan na mga kabunyog. Alam na kung kanino to. Ngayon, nag-search pa uli ako. Sino ba itong Jet Nisay na ito? Yan. Ito pa ICI recommends filing of criminal cases against 8 contractors. Nagrekomenda pala ang ICI na kasuhan itong 8 contractors. Anong ibig sabihin ng contractors? Kongresista na contractor. Sino-sino yan? Cubicol. Si Saldico. Gardiola, CWS party list. Ang Uswag Ilonggo party list. Jet Nisay, Pusong Pinoy party list. Ay, yan pala. Yan yung mga party list na contractors. Kasama pala yung Jet Nisay na yan. Kaya naman pala. Yan yung mga contractors. Ibig sabihin, mga kongresista na contractors. Involved sa dito sa PDAPSCA, flood control. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Hindi magpo-prosper ito. Questionable kaagad ang pagkatao ng mga anong ito. Medyo ito mga kabunyog. Nag-research kaagad ako kasi kapafile lang ngayong umaga Sabi ko, sino ba tong Andre De Jesus? Sino naman tong Jet Nisay? Yung pala. Ano kayang mangyari dyan? Sa tingin ko, hindi makakalusot yan. Unang-una, karamihan ng mga kongresista, Marcos. Marcos naman ang karamihan ng mga kongresista Sino naman ang kakampi ni Sara dyan? Ito lang yata sila Jet Nisay, sila Pulong Duterte. Wala yan. Hindi magpo-prosper yan. Hindi magpo-prosper yan. Ano lang yan? Parang ang gagawin yan, inunahan na yung impeachment kay Sara. Kasi sigurado nang may ipa-file na impeachment kay Sara sa February. Ngayon, inunahan na nila. Parang ganito. Kung ayaw nyo na, sige, parang gagamitin nilang leverage yan. Okay,
Para walang problema, pareho na lang i-dismiss. Yung impeachment kay PBBM saka impeachment kay Sara, parehong i-dismiss. Walang susuportahan ang Kongreso. Ay mali 'yun. Huwag tayong papayag sa ganun. Ha? Itong kay PBBM hindi makakalusot 'yan kasi wala namang suporta 'yan sa mga kongresista. Makakakuha ba 'yan? Ang kailangan nila mga 104. Sa tingin nyo may 104 na kongresistang susuporta diyan? Pag wala namang 104 na kongresista dyan, wala na yan. 1/3 ng kongresista ang dapat mag-endorse niyan. Oh. Sa tingin ko, dun pa lang sa Committee on Justice, papatayin na yan. Dalawa ang basis para patayin yan. Hindi sufficient in form o kaya hindi sufficient in substance. Oh. Sabihin natin sa form. Baka sa form pa lang, makuna na ng butas yan, patay na yan. Sa substance naman, lalong wala sa substance yan. Saka, assuming pang makalusot yan sa Justice Committee, sa tingin nyo, lulusot yan sa plenary? Kailangan ng 1/3 ng boto ng mga kongresista niyan. Wala yan. Wala yan, sa tingin ko lang. Suntok sa buwan yan. Pero yung impeachment kay Sara, lulusot yun. Sa tingin ko, lulusot yun. Kasi, ano na yan, lumusot na dati yan noong 2025, 260 congressmen na ang nag-endorse noon. Hindi na makukuha yung 260, hindi na makukuha yung 200. Pero yung 104, makukuha pa yun. Sa tingin nyo, hindi makukuha yung 104 kay Sara? Ay makukuha yun. Yun namang mga pagkontra-kontra nila Puno, ano lang yun? Gusto lang kausapin. Gusto lang naman nun, ang lagay eh. Ang lagay eh. Ano ba naman kami? Paano naman? Alam nga namang susuportahan namin ang impeachment, wala man lang. Diba? Itong kay PBBM, mahirap yan. Kasi karamihan ng mga kongresista, Marcos. Marcos. Yung mga political party sa House, Lakas, Marcos yan. Partido Federal, Marcos yan. National Unity Party, Marcos din yan. Nationalist People's Coalition, Marcos din yan. Paano sila makakakuha niyan? Wala yan, panggulo lang yan. Pero yung kay Sara na impeachment na ipafile sa February, sa tingin ko, hindi na makukuha yung 260 dati. Pero yung 104 yung 1/3 eh. Makukuha yun. Makukuha yun. Lalo na pag sinabi ni PBBM. Kasi si Marcos, hindi, suportado niya na yung impeachment eh. Suportado niya na. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, itong impeachment na ito kay PBBM, hindi ito magpo-prosper. Patay yan, papatayin yan. Tapos yung nag-file pa ng impeachment, questionably din pala, itong dalawang ito. Akala ko pa naman, mga independent-minded eh. Wala naman pala, DDS din pala to eh. Ano lang to, pang-divert. Para nga ma-divert yung attention doon sa ipafile na impeachment complaint sa February 6. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.